So ang gihatag sa problem ang kuno size sa bars 28 mm ko na ang gigamit nga diameter. If makita gimog symbol nga ingon ani pasabot ra niya is diameter, wala lang ako gi-include diri sa notes na. So kaning 328 mm bars mo ni siyang reinforcement at the tension side. Kaning tulo diri. Say charge. Unsa pa gihatag? Gihatag ang beam width. Unsa gi label ani? If wala gihatag sa problem di ba, B ang label ani niya. So 300 mm daw ni siya. Na. Then also gihatag ang total height. Ang total height ko no is 600 mm. Again no, lahi na ang total height, lahi po na ang effective depth. Ang effective depth, measured na siya from the centroid of the reinforcement going to the outermost compression fiber. So, ang kaning H, ang kaning 600 mm day, ang H din na siya. 600 mm. So, from the given, ato pang solvon ang effective depth ani niya. So, na additional gipanghatag no. Assume that the clear cover is 40 mm and 10 mm diameter stirrups are used. So, ato i-define unsa ni siyang pasabot sa clear cover, unsa pa yung pasabot sa stirrups. Ang kaning nag-confine sa beam mo na ang gitawag nga stirrups. Actually, need yun ni siya i-add para sa shear nga condition. Pero katong nag-design tagahapon, bars na itong ibutang, kay wala pa man nag-design ani for shear. Pero essentially, kung mag-design yung kag beam totally, kailangan put nga mo shear nga reinforcement, mga stirrups. Pero ato lang i-exclude dira. Pero usually sa design nga problems, nalagyan na stirrups, na bars, kumpleto na ang beam. So man siya ang stirrups. Kaning tibo kanang ga-enclose niya kana. Stirrups na siya tawag. Then ang diameter ko no is 10 mm. Now, how about kaning clear cover? Na clear cover gatag 40 mm. Ang 40 mm, di ba, last time nag-design ta, wala may stirrups. Moto ang clear cover, measured ra sa edge sa beam, padung sa edge sa bar. Actually, ang clear cover, kita na sa edge sa beam, padung sa edge sa stirrup. So, kung inyo tanaw niya ang figure, atong i-zoom dire dapita. Na ang clear cover di ay mo ni siya nga distance. Ikan sa edge sa beam, padung sa kaning tumoy-tumoy sa stirrup. Okay ra, maklaro ra figure sa dayo. So, kani nga distance mo ni ang gitawag nato nga clear cover. Now, kanang clear cover lahi po na sa centroidal cover. Ako lang i-label ah. Clear cover is equal to 40 mm. Ang clear cover o ang centroidal cover lahi po na. If ingnan mo centroidal cover, gikan na siya sa outermost sa concrete padung sa centroid sa bar na. So, kung ato lang ni kumpletohon, balik kani nga distance padung sa center sa bar. Ana. If ever this is given, ang tawagan niya kay centroidal cover. Centroidal
cover. Ato i-zoom out. Now karon, gikan sa mga given, agree mo nga solvable na ang D. Ang effective depth is essentially ang height sa beam, total height, minus the centroidal cover. No, dili ang clear cover. Kaya ang clear cover, dili pa magkana. Dapat dili man sa centroid sa reinforcement, imong i-subtract. So, saan to pagkabaw? Ang total height na to, ang effective depth is equal to, agree mo nga, total height minus dimension sa clear cover, then, unsa pa i-subtract na to? Ang diameter sa stirrup, kani siya. Sa color, kanilang. Mo ni ang diameter sa stirrup. So, usually, ang label ana sa books, D sub S. Nya, given man to sa problem. 10 mm daw. 10 mm. Na. So, atong ibawas sa total height ang clear cover niya, diameter sa stirrup. Unsa pa? Kato nga sa diameter sa band. So, ang gigamit nga longitudinal bars, 28 mm. Pila may half na? Di ba? 14 mm sa. So, ato po ginang i-subtract na distance. Na siya. So, this is essentially half of the bar diameter. Or dB over 2. So, solving the effective depth, ang total height minus clear cover, then minus diameter sa stirrups, minus dB over 2. Pero dili ni formula. No, ang uban kay mo ni ang problema sa advanced students ba kay itagaag di mo assume din nga memorize ni nga formula. Di man mo work all the time. Nga naman, if for example, duha na ka layer imong beam, di naman mo work. Kaya ang imong centroid sa tipok beam kato naman tumatunga. As long as kabaw ka sa definition nga ang D measured gina sa outermost compression fiber nya padong sa centroid sa reinforcement, di na ka problema og memorize og formula. So mo lang importante kabaw mo sa gikan ang kani siya. Balik. DS diameter sa stirrup. Kani siya. Ito siya naman sa problem dala. Use 10 mm diameter stirrups. Mana siya. Pero what if, sir, centroidal cover ang gihatag? Kung centroidal cover ang gihatag, di ka ka-apply ani. Diretso na. H minus centroidal cover, muna na diretso ang imo ang effective depth. So, pila may value ani? Atong i-suwat ang numerical values niya. Di ba, 600 minus clear cover. Pila ang clear cover? 40. Minus diameter sa stirrup, kani siya 10 mm. Nya, minus kaning katunga sa bar diameter. So, di ba, essentially, mo siya 28 over 2, pero pwede rapod i-40 na lang ninyo diretso. So, how much is the effective depth? Pila? 536. Nai point or exactly 536 na. 536 mm na. So once makuha na nimo ang effective depth, dira na ka magsugod sa imong investigation yun. So again, ang kanang first step nga determine raw, wala gid ta nailabot sa actual ba. Pero sa board exam ipa-check man gid na siya kung doble ba dapat or singly. So, ito ko nung suwayan. Computing rho maximum. Sa formula sa rho maximum. Nasabang. Kung saan i-copy yan? Gadget lang.
Di ba ang rho maximum is equal to 0.85 Fc prime beta divided by Fy then times 3/8. Pero ang actual gyud nga rho maximum 3/7 ang gamiton. Pero 3/8 may gamit sa examiner kanina lang po. Now, sa problem, given ang Fc prime, nalista ninyo, nasuot ninyo kanina. Nano, 27.5, then ang Fy 414, ako lang isuot balik din. Then Fy equals 414 na. So karon pila may beta value na to? If Fc prime is equal to 27.5. Diba, lesser than 28 man siya. Lesser than 28, automatic. Ang beta value is 0.85. So ato ang rho maximum is equal to 0.85, then ang Fc prime 21 times beta 0.85. Ay, sorry, ang Fc prime lahat 27.5 na akong get. Sorry. Nahanad 21. Then Fy is 414 times 3/8. Na wala nilabot sa single para lang maanad mo ilabot sa doble. Mo na inyong first button. So pila may kuha na ni? So magkal. Kabila 0.0179. Mo na ang maximum na steal ratio. If ma-exceed yan na siya, kay dapat doble imong analysis. Pero again, singly pa niya itong topic rod. So recall nga, ang formula sa rho is iba AS divided by 0.018. 0.18. Kana na lang, pwede rag 3 decimal places. Sa design ko magpagamit sa exact yun. Kaya mulahin man ang imong pin design kung ni round off ba. Pero basig 5 decimal places, okay ra. Modol-dol na nasa kuha. Sa design nga problem. So kano AS over BD? Now, pila may AS ani? Tulo ka buok 28 mm na bars. So 3 times 5/4 times 28 squared ang iyang total steel area. Tulo ka buok 5/4 times 28 squared. Then ang beam width 300 while ang depth 536 mm equals 0.1149. So notice no nga mas gamay ang rho sa actual nga beam kaysa sa rho maximum. Meaning singly gud siya. Kaya wala man siya na-exceed sa rho maximum. If ma-exceed ang rho maximum mo nang kailangan na ka magbutang og kabilya sa top side. Pero again, no need ra niya siya i-check actually. Ang next button, mag-draw na ta sa FBD ani niya. Same ra gyapon sa katong design nga FBD. So di ba no ang katong portion kung asa mag-act ang katong compression block naka-parabolic to siya pero gi-convert na to by multiplying the stress by 0.85. So kaning beam na to nani siya compression block. Let's say kani siya. Na. Pag mas laro ang light nga
Color siguro. So kani siyang compression block, dira mag-act ang stress sa concrete. Na. Pero kuha ni siya no, naka 3D. Ka-record ra mas figure. 3D gini siya niya. Katong stress, i-multiply sa area para makuha ang force. So mo to siyang nato resultant dire. Ang stress sa concrete is equal to 0.85 FC prime converted na into rectangular. So ang force is equal to 0.85 FC prime multiplied by the area at which the force acts. So kani nga dimension mo ni atong gitawag nga depth of compression block. A. So kanang 0.85 FC prime times na to sa area. So ang area ning rectangle is A multiplied by the beam width. Na. So mo ang compressive force acting sa beam na to. Then this forms a couple sa kaning tension steel. So ang tension steel, ang atong orientation sa arrow is acting away from the figure but kay tensile ni siya nga force. So ang value ni is AS multiplied by the actual steel stress. Pero if ni-yield ang steel, pwede ra na gamiton mo FY. Pero anaral na tamo nga FS ang notation na gid niya. So kani siya nga portion mo ni ang compressive force, then this is the tensile force. So para ma-obtain na to ang value sa C, di ba ang formula no kay A is equal to beta C. Ang kanang C mo na siya, unsa gining C? Location sa neutral axis. Ang neutral axis dili na ingon nga pareho value sa A. Ang neutral axis is medyo lower gamay in compression block. Kay murag mo man na siya ang centroid sa duha ka forces. So kung may tag C na siya somewhere dire. C. Nya dira sa neutral axis, di ba zero ang strain dira nga portion. Itong gi-discuss na to sa previous meetings. So itong first button, di ba, tanawan ang second step, di ba solve C ang giingon dira. So man itong first button, unsaon pag-solve sa C? Summation na tag forces, naka 2D man, let's say, summation of forces horizontal lang na equal to 0. Di ba, opposite man ang direction na ni, kani padong left, then ang tensile force is padong sa right. So ato na lang equate ang duha. So this would become 0.85 FC prime, then times AB. Unsay paagi sir para mas masayon siya ang pag-compute. Di ba A is equal to beta C man. Para C imong diretso makuha, beta C na lang daan ang kan. So 0.85 FC prime, then multiplied by beta C. Or ako na lang isuwat direta na dyan ng 0.85 FC prime AB is equal to AS. Now, atong first button, FY sa tanawa sa steps. I-assume nimo first nga ang tension steel ni yield. If wala gyud siya ni yield mo naman, i-compute ka balik sa imong C. So ang gibuhat ra nino gi-equate ra ang compression o tension nga force. C is equal to E. So equals AS FY. So assume steel yields.
Muna tong first assumption. So, substitute na lang ta sa values. Ansa? Beta si, oo, na B. Napalikuhan ni siya B. Na. So, ang ato ang FC prime is 27.5. Then, ang beta, pila to value sa beta? Diba, 0.85. Ya, C, ang B, pila? 300 mm. Ang AS, katong area sa steel reinforcement, katong yung gisolve na to ganina nga, tulo ka buok, pi over 4 times 28 squared. Pwede nini mo siya isolve separately niya, isuwat, ilista lang value. Pero ako mas ganan kung one line na ratanan para dito nagkuha. So, ang area sa steel, tulo ka buok, pi over 4 times 28 squared. Nya, atong initial assumption man is niyield ang steel. So, atong gamiton ang Fy nga value, which is 414. So, pila value sa C? Pila? 128.30 MPa. Ay, sorry. MM. So, once na-solve na ni mo ang C, imo sa i-check if ni-yield ba yun siya or wala. So, ang pag-check if ni-yield siya, anong formula ko diata ka ng Fs equals 600 times D minus C over C. Pero, again, dili na formula. Ikan gyapon na sa katong strain diagram. So, ako gyapon, ako i-explain nga nung muna siya gamiton. Diba, if atong i-draw ang strain diagram, 0 ang strain at the neutral axis. So, if ako ni siyang extend, aray na to i-draw ang strain diagram. Napila ganito ang maximum allowable diri nga strain sa edge. Di ba katong 0.003. Dayon, diri sa steel, napod kay strain diri nga mag-act. Muni ang strain sa steel. Pero instead nga strain atong i-deal with, di ba, ingatan mo nga if i-multiply nini mo sa modulus of elasticity sa steel, ma-convert na into stress. So this corresponds to 600 MPa. So instead nga strain sa steel diri dapita, pwede nini mo i-define as stress na lang sa steel, Fs. Nya, mo zero na siya sa neutral axis. Nya, essentially, tensile in nature na siya diri sa ubos. Na. So, di ba, kaning nga distance equal to C. Kaning nasa ubos, D minus C, no? Kapila na nila ito, balik-balik na, D minus C. So, by ratio and proportion, 600 is to C, then equals Fs is to D minus C. Munang ang actual steel stress is equal to 600 D minus C, then divided by C. If nakalimut mo sa formula, draw lang ninyo ang strain diagram, mapurma gyud pa ninyo. So, ato i-check ko no. Na naman tayo value sa C.
So, ang Fs ko, no? 600. Pila gito yung D na to? 500. So, ano? 36 minus 128.3 then divided by C. 128.3. Actually, ang nakanindot sa RC, ang variables mo A, B, C, nga na ba? So, example, mag-solve kag C. I-store po sa calculator nimo nga C nga variable para ditso ra ka. Pero, for the purpose of discussion, ako lang isuatan ng numerical values. So, karon pila man ang value sa Fs? 100. Ay, 1,096. 1,906. Point 63 megapascal. So, unsa ni yield na wala? Yield na siya. Sobra kay siya sa yield stress, di ba? Ang yield stress sa steel, katumang given nga 414. Mas dako ni siya, so yield yun ang steel. So, greater than 414 MPa, meaning steel yields. Na. So, sir, wala man ni yield ang steel. Proceed na ka computation sa A. Pero if wala ni yield ang steel, recompute ka balik. Yeah, sir, unsaon man pag-recompute? If kabaw na ka nga wala ni yield ang steel, ang kaning Fy, i-replace na nimo og Fs. So, unsa ibutang sa Fs? Ani na sir? Unsa if sa first computation nimo kay wala siya ni yield, automatic na ang gatong second computation mo na kay actual stress. Pero if ni yield siya, di ba niya na to pwede gamiton? Ganing 1906.63. Dito na pwede gamiton. Karikol mo itong strength reduction factor. So, balik ka itong gahapon. Murag na to sa line. Na. Di ba na, dire no nga, katong yung value sa Fs, mo na siya mo determine sa strength reduction factor. Pero iyang upper limit, kanirang 1,000. If mo exceed gani ang Fs og 1,000, ang imong gamiton, Fy ra gid siya. If mo yid ang steel, automatic, Fy ra imong gamiton nga stress. Asa? Okay lang. Sige. Na, so, steel yields, meaning akong gamiton nga Fs is ang Fy akong gamiton. Pero if di siya mo yield, mag-compute gid kag Fs nga bag-up. Kay kung di mo yield, meaning ang Fs, mas gamay man sa 414. Pero, mas makuha ninyo, og nanay example nga, dili gid mo yield. So, unsa gid yung formula sa A gani? Di ba, A is equal to beta C. So, na naman tayo C. Napod tayo beta.
So, ang beta na to, 0.85. Ang C is 128.3 equals. Ilan? 109.06 mm. So, muna niya itong answer sa letter A. Kasi tawagan eh. Muna ang depth of compression block. Na. So, natay A. Ang sunod nga pangitaon, determine daw the ultimate moment capacity of the beam section. So, sa ni pag-determine man. Na namatay value sa A, natay beam dimensions tanan. Diba, ang moment capacity sa beam is determined by the magnitude of the couple produced by the compressive and tensile force. So, essentially, makuha lang tag sa force na diba, yung arm na-discuss naman tani nga, pila value ano niya? Pila na nga distance man? Kung anong ma-form ano nga moment, counterclockwise essentially. Na. Then, ang moment arm, di ba, di man eh. Ang kaning resultant sa compressive force, naka-update sa tungan. So, kanina distance, A over 2. Meaning, ang moment arm, D minus A over 2. So, essentially, no, kana, linya dra. D minus A over 2. So, sir, unsay mong ma-advise nga gamiton kaning 0.85 FC prime AB or ang ASFY? Masindot ka tong compressive force ang gamiton. Kay kabot ni mog doble, mas lisod mo siya, dire ka sa tension machine. So, mas nindot, anaro na lang ba? Nga, kanina lang. 0.85 FC prime AB ato gamiton. So, ang value sa couple, kung nominal atong i-compute, dili pa ta mag-add og phi, atong reduction factor. So, ang nominal moment lang sa atong unahon. Nominal moment capacity. So, kaning nominal moment capacity, any one of the forces, so 0.85 FC prime AB, but akong multiplyan sa katuyang moment arm, D minus A over 2. Na siya. So, pila value aning MN? May mo ni siyang 0.85. Ang FC prime pila? Pa 27.5. Ang A, pila to atong A nga nakuha? 109.06 ah. Na, ang B pila man? 300. Ang D 536, then minus half of A 109.06 divided by 2 equals. Dako kay na magawas na value. Ano man? Newton mm pa man na. Diba? Kay MPA man is Newton per meter squared man niya. Kani distance na to na kay. So i-divide na og 1000 squared para makuha mo ito dito siya. So divide og 1000 squared. So pila ang nominal moment capacity? 300
68.22 kilonewton meter. Nominal pa ni. Pero ang pumunta naman, ultimate man. Ultimate moment capacity. So again no, ang kaya gyud sa beam, theoretically, kani siyang nominal. 368.22 yung makaya. Pero, di man sad ingon nga, engineer ka, kaning 368.22, mao pwede mong i-apply. Dili, pwede dapat na allowance. So, ang capacity sa beam, dapat imong pagamihan kay para mas murag maka-counteract siya sa effect sa katong mga unforeseen nga mga loads or katong wala gi-anticipate. So, kung mag-calculate ka kag MU, natay gitawag nga strength reduction factor. I-multiply ta na sa nominal moment capacity. Balik atong gipagamihan ng capacity para inig-design na to, nag-assume na ta nga gamay ra iyang pakaya. So karon kaning phi diri mo sud katong strength reduction factor na i-discuss na to. Ato i-check diri. Di ba namo koy gi-mention ninyo no nga katong 0.9, 0.65 magsugod compression control, 0.9 extension control. Pero if ang FS nimo is nasa 1,000 og FY, mo tong kailangan ka mag-interpolate or gamiton ning formula. Pero pila man tong FS nga na-compute na to ganina? Di ba 1,000 plus? No, asa siya mo fall? Diri dapat tension control, meaning ang value sa phi is equal to 0.9. Na. Sa board kay kasagaran transition control. Depende sa given, pero kasagaran given kay i-design man ang beam nga tension control, so mo nang 0.9 kasagaran gawas. Pero natural cases nga mag-solve ka dapat og strength reduction factor nga tumatong na sa 0.9 o 0.65. So MU is equal to phi mn. Again no, ang phi is equal to 0.9 because Fs is greater than 1,000 MPa. Again no, ang Fs katong gi-compute ganina. Asa to dapat kani 1906 dako kayo yield gyud siya. So pila man 0.9 times 368.22. Pila 331 48 40 kilonewton meter. Mana niya atong answer sa letter B. Okay ra, naka-follow ra. So kaning last medyo mo ang challenge gamay kay di na ni RC. Kuha na ni no, gigamit nato ang nakuha nato sa RC para sa structural theory nga problem or mechanics nga problem. So ang last question kay what additional live load at the midspan can the beam carry in addition to a service dead load of 20 kilonewton per meter? Ato lang butangan og already including its own weight na lang para di na tayo mag-isod-isod. Tala na i-copy. So ang beam no nasa luyo sa projector ang drawing ba? Pero ako lang i-kuhan balik. Kung gihatag nga span is 5 meters. So it is mentioned daw nga ang beam mismo nanay gikarga nga service dead load 20 kilonewton per meter. So acting na siya over the length. Basta dead load gani distributed na acting over the length. So WDL is equal to
20 kilonewton per meter. Ang question kay unsa kuno i-live load nga pwede na to ibutang diri sa midspan. So essentially natay load ibutang dira. Nganlan na to PLL. So basta wala gi-mention isabol what additional live load at the midspan kan the beam carry ang pasabot ana ang service live load ang ipangita. Pero di ba sa ultimate condition naman tay load factors na dapat i-apply. Kato ganing WU or P sub U is equal to 1.2 DL plus 1.6 of the live load. Then ang W mara gyapon 1.2 DL plus 1.6 LL. So at ultimate condition mo correspond po na siya sa katong ultimate moment capacity. Atong gisolve MU man, MU. So dapat mag-apply po tag load factors din. So atong buhaton di ba, pwede naman i-draw ang shear and moment diagram ani. Pero medyo hassle nga naman. Kay ang kaning PLL, variable man na. So, dira mo sud ang katong formulas nga na-derive sa mechanics sa una o sa theory. Kung naay beam nga na uniform load alone, sample. Kani siya. L nya. Na roller dira. Pila gi-value sa maximum moment if nga ni ang configuration. Ka-recall pa? Katong WN squared over 8. Oh, na siya. Na. How about kung P nga nag-act sa to nga? Na. L over 2. Ang maximum moment ani nga configuration is PL divided by 4. So instead ka mag-draw kag shear and moment diagram, kani na gamita. Kabaw man ka nga ang maximum moment mako sa dead load kani WL squared over 8. Nya sa concentrated load at the midspan PL over 4. I-add na lang ng duha, i-equate na to sa MU. So essentially MU is equal to murag 1.2 MDL plus 1.6 moment caused by the live load. Mura ra ginana. Pero kaning MDL, MLL, pwede ra gyapon nga dire sa loads nimo gi-apply ba sa to. Ani mura gyapon ning istoryahan. Pero ato na lang gidiretso kay kawa naman ta sa maximum moment formulas. So ang MU tong nakuha kanino 331.4. Na unit is kilonewton meter equals 1.2 unsay moment nga nako sa dead load. Uniform load ba na siya? So katong WL squared over 8 ang gamiton. So ang WDL gihatag man 20. So 20 times L squared 5 squared divided by 8 then plus 1.6. Ang moment nga mako sa live load kaning concentrated load sa midspan is PL over 4. So ato i-label as walang P sub LL times 5 meters divided by 4. So pila value sa PLL or ang service live load?
Pila? 128.2 kilonewtons. Na. So sa real life, asa man ni ma-apply? Mag-investigate ka. Di ba? Dili man gyud all the time no nga kabata unsa sa loads nga butang na to sa usa ka structure. What if maabot ang time nga kaning classroom, represent akong putngan og shelves ba? Ana, so na ko i-add na live load diri sa classroom. Para ma-identify nako kung pila ang additional load nga makuha, mo na mag-investigate kung ano siya purpose sa investigation nga problems. So apart sa design nga problem, kaning investigation nga problem para ni sa kwan labi na og na architectural considerations or na additional nga loads nga pang-apply. Zoom out na, may makita. Mabasa ra? Ako rin yan. Ako rin Ay, next problem. Ay, ay alam na yun. Sa Manila, ra na. Ngita ko rectangular. Sipo man ta, sipo man ta. May buong bitaw ko sila mga item. Lahi ra kay sa tuwa ba? Sagol man to. Nay uban Bulacan, nay uban dito sa fan. Wala gid sila ko ano, rectangular awan. Nagya pa yung triangle sa tamo. Makita sa kong problema nga kanang ni wala ni yield ang steel. Isugi pangita gud. Tubli man eh. Beam reinforced for tension naman. Kani. Na. Muna na itong panang next problem. So, rig na nga problem dahil nga dili siya mo-yield pero atong i-check diyan. So we have a reinforced concrete beam with width of 300 mm. Then ang depth gihatag na. No need na mag-compute kato mag minus. Second problem na niya. Then ang reinforcement ko nun niya kay 3,700 mm squared. So wala gi-mention ng pila ka bars. Kaya ang gihatag area naman daan. So mana na ang ES. Then FC prime is 27, Fy is equal to 415. So kung wala ka ni-mention pila ang number of bars, once mag-analyze ka, pwede rin mo drawing ang usa lang ka bar niya. But lagi is. Yan na lang. So ang B, 300 mm. Nya ang D no gihatag na daan. Mas way labad ba sa ingani? D equals 410 mm. Then ang AS ko no is equal to
3,700 mm squared. Na, FC prime is 27, while FY is 415. Patay. Alam niya alam. Na. So, ang first button, no, compute ka sa C. Yeah, i-check nimo if yield ba siya or dili. Ang first na ko i-assume nga yield sa siya. Assume still yields. So, akong initial solution, FY sa akong gamiton. So, bali, C equals T. Single gapon. Wala pa tayo duplicate. So, unsa itong C? 0.85 FC prime times area AB equals AS nya. Gi-assume pa man nato nga ni yield. So, atong gamiton ang FY sa. So, 0.85 FC prime, ang FC prime 27. Pila may beta? Kung 27 ang FC prime. Di ba, 0.85? Pero kung 30 na, compute ka. Atong mag-interpolate ka. So, ako ba ito, i-beta C na lang ako ang A. Para diretso na lang C atong makomputean. Then, ang B is equal to 300 mm. Then, equals AS 3,700. Then, ang yield stress sa steel, 415. So, pilay C, nga value. $262.38, no? mm. Pero again, dili pa ta sure if mo gina ang C nga atong gamiton. Mo nang i-check na to if ni-yield ba gid siya or wala. So, unsa gito yung formula sa FS? Dito na lang katong 600. Ang D, pila ang D? 410 minus C 262.38 divided by C 262.38. So how much is FS? Paano 337.57 megapascal. So ang question ni yield wala. Wala. Ano man? Kaya ang 337 mas gamay sa 450. Wala na abot sa steel ang iyang yield stress. So ang imong conclusion dire kay steel does not yield. Does not yield. So unsay button? If dili mo yield ang steel, i-compute nimo ang actual na steel stress. So diri sa formula nga 0.5 prime equals CS equal kabaw matawa siya yield. So instead na equal ang gamit on FS na. Oray mabag-o essentially. So recompute C na. So atong baton 0.85 more gyapon ganina FC prime then beta C times B is equal to AS pero dili na FY atong gamiton. Atong gamiton is FS which is 600 D minus C divided by C. Wala essentially ang mausap sa calculation.
So karon 0.85 ni siya niya ang FC prime pila man, di ba? Pwede ra ko i-copy ang ganina. 27 niya. 0.85 C ang B pila? 300. Ang AS given 3,700. But ang FS kanina tong input 600 times 410 minus C divided by C. So again, no, ang reason nga nung FS na itong gigamit kay tungod wa siya ni yield, kailangan ng actual sling stress na itong i-compute. So inyo manotice dira nga ang C value ni lahi ra gyud sa atong i-compute ganina. Pila? 197.34 mm. Pila? 197 147? 247 din, sorry. 47.9. So inyo manotice nung nga 94 na, sir. 0.94. 0.94. So inyo manotice nga ang na-compute nga C mas gamay kaysa ganina. So basig moingon mo ba nga basig mo yield din sir kay ug mas gamay imong i-subtract dire mudako man ang value sa kaning net value niya ba kani. Pero guaranteed na kung wala gyud ni yield, kung imo ni substitute nga value sa C, di gyud na siya ma-yield. So pwede na to i-check kung ganahan gyud mo example. Solve na tong FS. So 600 ang D 410 minus 247.94 then divided by 247.94. Pila inyo nakuha sa FS? 392.18 mm. So di ba nila ko ay MPA sorry. MPA. So nidako ang FS no compared ganina pero wala gyapon siya ni guaranteed gyapon na siya nga maski pag ko yung FS di gyapon na siya maabot sa iyang yield stress. Tungod kay sa first assumption nimo na katong FY gyud imong gigamit wala mo siya ni wala siya ni yield. So actually kung mag-recompute na kag C, no need to check new FS. Di na kailangan. So kanino nani ilan series of questions ni siya? Ansa? Malakas sa 415. Oh, kung malapas sa 415 ara siya yield. Akong kopya ng kuana niya. Ang unsa? Ang gamiton kanina recompute na. Balik kung wa siya ni yield, disregard na ni wala ni gamit sa imong calculation. Kaning recomputed sige gamiton. Ang recomputed FS mo di mong gamiton para sa scale nga kan. Akong kopyahan sa ako na kaning ano ba? Pila tong na-compute kay nga kan? O pata naka-compute og A no? Compute ko no ang A gamit ang kan dire kaning C nga naa dire ba? Di ba? Kung imo i-compute ang A dire equal to beta same na siya so 0.85 times 262.38. Pila yung value ani?
023. 223.023 mm. Pero ang actual nga depth of compression block, kay kani nga C atong gamiton. So, A is equal to 0.85 times 247.94. Pila man eh? 210.75 mm. Pero, tanawa sa choices. Ay, sa 162. Determine the distance of the steel reinforcements to the neutral axis man ang pangutana. So, dili A ang ipangita ang C. Wala to C atong na-compute. Kuyawa na. So, 47 ang una. No. Pero ang actual nga itong na-compute, nalimag yun ko. 248 ni, katong ganina, 262. 248 at 162 ni. Ako ni double check ha. 162. Ato double check dire. Steel reinforcements to the neutral axis man. So, kaning liners. Ako lang magkaya na kayo. Ato mo ganan. Nag-assume nito. So, man ang C, gata, giputan ko sa choices ang C. So, for example, ang 248 mo yan, wrong na ka. Which is the C. C lang to dito. Balik. Ako lang explain. Huwag mo na ito, i-copy ang problem ba? Nabalin-balin ako sa i-copy. Uy. Huwag taman. Hindi ko makaklik na no. Ay, ako na lang i-screenshot bigay. Oops. Ano man ang questions? So, ang first na question, dili A ang gipangitana. Kaya ang gipangitana kay determine the distance of the steel reinforcement to the neutral axis. No? So, asa man ang steel reinforcement ani sa atong drawing? Di ba? Kani siya, no? Ang depth sa compression block nasa somewhere tanta lang kani mo ni ang A. Yang C, mas lako man gina sa A dapat. So, ang neutral axis, ibok, nasa somewhere diri. Nala na to NA. Mo ni ang C. So, kani nga distance, kani sa boss, kani siya D minus C. Na. So, atong answer sa number 1, D minus C, which is, ang D na to, 410. Ang C nga na-compute, atong gamiton, katong second nga value, no? Kaning 248. Ano atong gamiton? Or, ato lang i-exact yun, 247.94. So, pila na siya? Mao man ang actual nga value gamiton dapat. Kay paganina, wala man siya ni-yield. Wrong assumption ta. Moto katong C nga 262, wala na gamit sa calculation. So, ang value ni 162 point pila? 06
Mo ni ang answer sa number 1. Pero kung imo tanaw ng choices, delikado na naman. Dawa. Ay, 248 yatag, no? So, excited na ka lahat. Gawas ay 248. Dito ka sa school, wala mo gibasa. Wala mo gibasa ako. So, 162 kita na sir. Ang katong first nga na-compute na to, 262. Sir, balik sa number 1. Di minus asa na yung ganang. Definitely. Ang sigwa, Ang ipangita kani siya. Ang gigamit na si katong may computed na si ano ka na, D minus C, D minus C kay ang question man kay distance of steel reinforcement which is kani siya. Mo man ang steel reinforcement niya, mo man ang neutral axis. So kani nga distance ang ipangita. Pero pang trick ra gud na sa question, pero daghan jud ni sa board exam. Ya, ibutang kita ang C, pero kung maldito pa kitang examiner, masindot siguro ang C atong ibutang ang katong kanang sa babaw ba. Pila may C na compute ganina? 262.38. Masindot siguro ato ning 262 ba. Para ilad yun ba? Kasi ito nimo. Ya, pila man ang 410 minus 262? 148. O niya, ato na yung 148. Kung maldito dyan ang isang ibutang dira. So, kung imong gyasog na ay katong does not clear niya, waka nag-recompute og C. Kani may magawas. Excited siya. O, kani katuha, saan man ni? Compute the tensile strain in the reinforcements. Saan na siya? Diba, ang stress of strain proportional naman na siya. Atong gi-compute ganina, so i-check up. Pwede ka mag-strain diagram na pero medyo hassle mo mag-strain diagram. So, ang ato na lang buhaton, diba, pag recompute na itong C, natay gisolve nga FS. 392.18. Kung ganahan ka, i-convert na mo siya into strain. I-divide ra mo sa modulus of elasticity sa steel. So, kung ang value sa FS, 392.18, pila may E sa steel? Diba? 200,000 kung megapascal, kaya naka megapascal man eh. I-divide og 200,000, pila yung value ni? Diba, kano? 0.00196. So, mo itong na-choices na. 0.00196. Ato ko ng testingan, magawas ba sa choice kung atong gigamit ang FS ganina? Testingan ko naman, kaning 337.57, i-divide ko ng 200,000. Check lang na to ba? Kaning 337.57, i-divide og 200,000. Ano, 0.00169 or 168,785. Wala. Pero gilad man ta. Atong butkan sa. Ano ba? 169 ano ba? Para wala ni mong giri-compute ang C. Gawas ka pa sa choices. Pwede nga. Para ako dito. Para mo kita. Storya na tamudahan katong sa number 1 nga question, ang possible nga route sa examiner sa iyang himo sa choices. If for example, clear cover ay mong gibawas, pwede po na. Magawas ka po sa choices. Or nagbawas ka sa clear cover, nagbawas ka sa stirrups, pero ano mo nabawas niya, possible ibutang na. Okay, sabi nila, Mike, anticipate sa mga possible nga masaya pa din. Sige, sabihin na lang sa isang sentence. Ma'am, praksi. Ito mo itong solution sa exam.
Solution sa pag-examine. Din sa side. What? Ano niya, number 2? Ano pag-examine mo sa Ano, na Swiss ba? Kani, mo ni gibat ni Media eh. Ibutang sa choices. Di ba, kanang answer ba sa exam? Mo ni gibat Media ya, butang sa choices. Asa. O, kaning last ko no, so ikaw na ninyo. Pareho ra man ni sa akong ano, akong question diri. So ikaw na ninyo. If the beam is 8 meters long, find the concentrated surface life load. Pare-pareho ra na atong kanina to. Na PL over 4 na ako'y WL squared over 8. Simply, atong kopya ng design sa beam. Yeah, 8 meters ang span niya. So ikaw daw, makuha ba ninyo ang 17? Pero kinakuha sa katong PL. Oh, pareho ra to ganina. Yeah. Pila to value sa A ato nakuha? Kani man value sa A. Yan kan. Sige, gamiton. Solvon sa ninyong MU dapat, no? Solvon ninyong MU. Yeah, gamiton ninyo ang katong factor loads para makuha ninyo ang service nga live load. So, pwede po, but nga na ninyo kuhandaan. Phi 0.85 FC prime AB times moment arm D minus A over 2. Pero, kung sa inyong bantayanan, ang phi, dili na 0.9. Ano man? 1-1. Ang FS, 392.18. Lesser than 1. Lesser than FY. So, compression control siya po. Tong Kila? 0.65. Wala pa ko nakatag kung ano ka ng transition ba? Ngita niya tag example nga na transition. Isuway ko na ninyo. Kasi makuha. Nanindot na kitang projector na. Pagsud, gigalagid sila. Projector bago. Wala sa check pa. Oh, divide kay naka Newton mm pa man na siya. Ato ibalik ka sa na-picture ninyo ganina. Katong MU. Ano may MU? Igman ninyo ko sa MU, ano din, iso din ninyo sa maximum moment condition. Uy, no. Mora po niya solution. Mas puliso siguro no kung dili mid-stand ba. Sample ang live load. Dili ka. Ada. Nakuha na niya 17.78.
So, ay ko no nga, instead nga 0.65 din yung i-multiply, kasi nga 8.9, kasi mo gawas ba? Ato lang computer na kay, ano may nakakuha. So, ato ang MU is equal to, pila gito ang fee gamiton? Ang fee gamiton is 0.65 nga naman. Because Fs is lesser than the yield stress. So, kung ano siya, mo fall sa compression control. So, 0.65 times 0.85, then, pila gito FC prime? 27. Ang A, 210.75. Then ang B, 300. Then 410 minus 210.75 divided by 2. So, pila yung value sa MU? Nya, i-divide na lang ni og 1,000 squared na lang. Pila? 287.31. Aka na lang. ANM. Nya, i-equate nimo sa maximum moment. So, 287.31 equals 1.2 niya. Yang dead load gikarga 24 times length is 8. WL squared over 8 plus 1.6. Then PLL times 8 divided by 4. Pila yung PLL? $17.78. Try ko na ninyo nga, ano kayo 287.31? Apa mo i-check? O, yun sa pag-formulate ni ba? Kung ano na lang, 17, ay, 287.31. Kasi sa inyo ganito nga, i-divide ni o 0.65. Ay, magawas. Balik, ang sensa na niya kay, ang nominal yung gigamit. Divide by 0.65. Ang kanang 287.31. Pila? 442 kapit 0.015. Okay ra safe ra mo. O mangibutan. Iboy, 0.65. Tako no, 66.13. So, masindot siguro na ibutang nga choice dili. Yeah. Kung point na mo gigamit, ato sa ibutang. Kung dito ka ba, attention control man kasagaran sa example, attention control ni. Ano ba ang bas? Check yun na. Kung point na mong gigamit, ang magawas 52.32. Ako ganito na ako sa 0.9 or 0.65 kung gawin. Sa FS ni mo? FS. Ano ba? FS. Pero lahi ni siya sa steel. Kanina naman may concrete sagon. So lahi ang conditions para makuha siya.
Katong recomputed. Pero kung yield na siya daan, kato na yung gamiton daan ng EPS. Ito lang if wala siya piliin. Kato lang, if wala siya ni yield, katong bago nga siya mong gamiton. So, gituyo sa nako nga lahi ang question diri ba? Sa katong number 1 para ma-cover na to. Tagal lang tamo ko ano? Assignment. Assignment. Ani para sa update update na lang Laos. Nga na lang investigation nga problem. So, kuha na ka-paid, sir. Pero ang investigation problem ako yata duha na siya. Kami sa rin. Duha ka mo. Sir, Usa ka mo year, usa ka dili para checklist.